Sa loob ng mansyon, ang ilaw ay kumikislap sa kristal na baso, at ang pulang alak ay dumadaloy na parang lihim sa ilalim ng mga pag-uusap. May mahinhin na musikang tumutugtog, isang string quartet na parabang pumipiga ng mabagal na tensyon sa bawat nota. Si Rogelio Aneda ay nasa gitna ng sala, nakangiti, nakaayos ang buhok, ang kamay na may sinsing na kumikintab sa liwanag. Sa kanyang tabi, mahinahong nakatayo si Lisa. Bago pa man opisyal na tinawag na kabit ng mga usapan ng bayan. Ngayon ay bagong asawa sa mga sosyal na larawan at headline na mag-aapaw sa susunod na umaga. Si Mara Delgado ay nakatiti sa hagdanan, ang isang kamay nakaipit sa rattan rail. Ang palad niya ay malamig, parang bakal. May isang maliit na laket na nakatali sa kanyang palda. Ang taning bagay na tumira sa kanya mula sa mga araw na daladala pa niya ang amoy ng lupa at pagkain ng gulay mula kanilang baryo. Ang laket ay kumikislap ng ilang ulit lamang, parang puslit na piraso ng katotohanan sa gitna ng kumikislap na sining. Sa loob ng mansyon, may mga ngiti, may pagbati. Lumaganap ang isang pahayag. Ngayon, ipinapakilala ko ang aking bagong asawa. Walang sabit na sigawan, walang dramatikong pagbangga. Tila simpleng pangungusap lang, pero iyon ang pinta ng lansangan na naglaho. Si Mara ay ngumiti, hindi dahil natuwa, kundi dahil may nag-alab na determinasyon sa loob niya. Hindi siya duwawag. Lumabas siya ng tahimik. Sa labas, ang hangin ay malamig, may halong usok ng sasakyan at amoy ng halaman mula sa hardin ng mansyon. Amoy na nagpaalala sa kanya ng bahay nila noon, ng mga kamay ng ina, ng lupa. Tandaan mo iyan. Panoorin hanggang dulo para malaman ang buong katotohanan. Lumipas ang mga bulag na parang kulog sa tag-init. Hindi kinakasuklian ng lakas ang pag-alis ni Mara, sa iyahang naging pasimula ito. Ang lakit, ang maliit na piraso ng metal na may ukit sa loob, ay hindi lamang alahas, ito ay pahiwatig. Sa likod nito nakatago ang mga marka. Mga marka na tumuro sa pangalan ng isang kumpanya na palihim na ginagamit para sa mga padala. Hindi pa malinaw kung anong laman ang dala ng mga container. Hindi pa malinaw ang lawak ng imperyo sa likod ni Rogelio. Ngulit ang laket ay naging ibon na sumigaw sa dilim. May bagay na hindi ka panipaniwala sa hiwa-hiwalay na mga piraso. Alam ni Mara ang pagiging maliit ng isang tao sa harap ng ganitong puwersa. Hindi siya mayaman, hindi rin siya politiko. Ngulit mayroong isang bagay na hindi nila nawala, ang kakayahang magbasa ng mga numerong hindi nagtatanong. Sa mga gabing wala siyang tulog, pinag-aralan niya ang mga ledger na nakuha niya ng palihim noon, pangamandang pagkakalayo niya sa mansyon. Mga entry na parang sining ng pagpapalipat-lipat ng pera, mga pangalan na sunod-sunod, mga petsyang may kakaibang patron. Tinuruan siya ng pagkabusog sa hirap kung paano maging mapanuri. Tandaan mo iyan. Bumalik siya sa mga alaala ng probinsya, ang maliit na kubo kung saan natutulog silang magkakapatid, ang mga kamay ng ina na palaging may bakas ng lupa, ang amoy ng tsokolate at kape sa umaga. Naging malinaw kung bakit kailangang kumilos, hindi para lamang sa sarili niyang dangal, kundi para sa kundi kungay na biktima ng sistemang tinatabunan ng yaman at impluensya. Ang mga gabi niyang iyon ay nagbukas ng ruta, maghahanap ng kasamang makatutulong, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tungkulan. Tandaan mo yan. Sa Pasig, sa isang maliit na safe house na puno ng mga libro at lumang mapa, nagsimulang magtipon si Mara ng mga taong may kanya-kanyang papel. Una si Vito, ang hardinero. Matipuno, tahimik, mga palad na palaging mabahiran ng lupa. Hindi siya kailanman ang uri ng tao na magprotesta sa harap ng kamera, pero ang kanyang mata ay nagtatago ng katalinuhan. Alam niya ang mga ruta, alam niya ang oras ng mga pagpapadala, at alam niya kung saan nakatago ang isang maliit na padala sa likod ng mga tanim. Sa isang gabi, dinala niya ang isang maliit na piraso ng papel, may marka ng numerong pamilyar sa lakit. Nakita ko ito sa likod ng basurahan sa dock. Mahina niyang sabi, hindi dapat dun. Nagkamali sila ng pagpatapon. Ang kamay niya ay may bakas ng lupa.
Ang kanyang hininga ay mabango ng halaman. Para kay Mara, iyon ay malambot na patunay na may puwang sa loob ng imperyo. Tandaan mo yan. Sumunod si Ana Cruz, isang investigative journalist na hindi nabago sa mga iskandalong pampolitika at pangnegosyong nagtatago ng mga pangalan sa likod ng mga kumpanya. Iba ang kanyang estilo, maingat, mabilis magtanong at marunong pumili ng mga kasamang mapagkakatiwalaan. Hindi ako maglalathala ng palusot, sabi niya sa unang meeting. Kailangan natin ng chain of custody, kailangan natin ng dokumentadong ebidensya. Ang boses niya ay may tindig, hindi nananabig sa balita, bagkus sinusundan ang mga bakas ng pera. Nagdala siya ng kamera, ng recorder, at ng unang checklist ng audit. Sa mesa, inilagay nila ang lakit at ina-archive ang bawat aspeto nito. Litrato mula sa maraming anggulo, pag-scan ng marka, at tala ng eksaktong oras ng pagkakatuklas. Tandaan mo yan. Thomas Reyes, ang abogado, ay naglakad papasok ng may mahigpit na balot ng mga papel at legal pads. Siya ang may kakayahang magdisenye ng mape, maghanda ng affidavit, at mag-layout ng posibilidad ng injunction at asset freeze nang hindi nagmamagaling. Ipinaliwanag niya ng payak, hindi automatiko ang lahat. Kailangan ng probable cause, sapina at sapat na ebidensya para ma-justify ang asset freeze. Mabilis siyang naglista ng mga dokumentong kakailanganin, mga posibleng counter-arguments at ang mga timelines na maaari nilang paglaruan upang panatilihin ang legalidad ng operasyon. Ang kanyang salitang probable cause ay parang bakal na nagpapaliwanag ng batas, malamig, matibay. Tandaan mo iyan. Raul Mendoza, dating accountant sa loob ng imperyo, ay may ngiting mapang-akit ngunit may tinik sa mga mata. Siya ang nagbigay ng pinakakritikal na insight sa pattern ng mga ledger entries. Minsan may natatago sa pangkaraniwan. Paliwanag niya habang pinapakita ang nakopyang sheet. Ibinulsa niya ang mga tala niya na hindi na niya kayang ipaliwanag sa harap ng mga dati niyang kasamahan. Nagpakita siya ng parallel ledgers, may formal at may internal notes na hindi nakikita ng pamantayang audit. Siya mismo ang nag-verify ng gawing forensic image ng isang USB na nakuha ni Jonas, ang courier, mula sa isang container. Ang USB ay may duplicate ng manifest at ilang istruktura ng komunikasyon. Hindi ito perpekto, sabi ni Raul, pero may pattern, at pattern ang hinahanap natin. Tandaan mo yan. Marco, ang chief guard dati sa mansyon, ang nagbalik ng pinaka-practical na access. Hindi siya tipikal na whistleblower. Adat niya ang magtanaw ng oras, magbigay ng impormasyon ng tahimik. Nag-alok siya ng mga timing para sa palitan ng shift, ng listahan ng mga entrance na hindi gaanong binabantayan, at ng maliit na detalye na para sa iba ay walang kahulugan. Ang kulang na bolt sa likod na pinto ng warehouse, ang locks ng ilaw sa likod na daanan tuwing 4:00 ng madaling araw. Minsan simple lang ang ebidensya, isang pangalan sa diary, isang numero sa receipt. Marco ang nagbigay ng sequence kung kailan ng mga containers ay dumarating at nilalabas agad sa loob ng gabi. Tandaan mo yan. Captain Reyes, isang opisyal sa customs, ay mahigpit pero may etika. Hindi siya magpapakita ng muka kung hindi siguradong may proteksyon ng kanyang pangalan. Ngunit nang makita niya ang sample manifest at mga duplicate passport na ipinakita ni Mara at ng grupo, pumayag siyang tumulong ng lihim. Magbigay ng impormasyon tungkol sa mga entries, mag-verify ng mga shipping records, at mag-set up ng paraan upang matrace ang mga kahon na umaayoy ginamit para itago ang iligal na padala. Hindi ako susuko sa mga maling gawain, maikli niyang sabi, at inilagay sa tala ang kanyang pirma sa isang dokumento ng chain of custody bilang proof ng kanyang pakikiisa. Tandaan mo yan. Si Jonas naman ang courier, maliit ang katawan, mabilis ang mga kamay, at may malalim na alindog ng takot at pagmamalasakit. Siya ang nagdala ng USB, at siya rin ang nakaalala ng mukha ng taong nag-utos ng ekstrang bayad upang ipadala agad ang padala. Sa kanyang paglalarawan, may pagkiling, ang mga cut-off time sa terminal, ang taning ng mga guards, ang kakaibang marka sa isang shipping label. Hindi siya perpekto, at lumutang ang takot sa kanyang mga mata habang nagkukwento. Ngunit ang katotohanan ay hindi laging maganda, at si Jonas ang nagbigay ng isang chain link na hindi nila inakala na magkakaroon ng epekto. Tandaan mo yan. Bawat isa sa kanila ay nagdala ng maliit na piraso ng puzzle.
Ang locket na sinimulan bilang personal na alaala ni Mara ay nagbukas ng pinto. Sa isang gabi ng pagtitipon sa safe house, inilatag nila ang ledger sa lamesa, mga column, mga numero, mga code ng padala. Inikot nila ang USB sa isang clean room laptop, in-scan ni Raul at kinopya ang lahat ng metadata. Kinuha nila ang litrato ng passport na may duplicate na entry, isang pamalan na sunod-sunod lumalabas sa listahan ng mga shipping beneficiaries. Ang bawat hakbang ay sinamahan ng dokumentasyon, facts of preservation, email timestamp, witness affidavits mula sa mga kasabwat na nagtiis ng panganib. Sa parting ito, ang sining ng pagiging maliit na grupo laban sa isang malaking puwersa ay hindi romantikong eksena. Ito ay seryosong gawa. Hindi sila nagpapadala ng kebs. Nagsimula silang magplano, paano nila ilalabas ang ebidensya nang hindi nawawala ang chain of custody? Paano nila mapapakita ang pattern nang hindi nakakababagag sa mga legal na pamantayan? Thomas ay nagsabi ng payak, kailangan natin ng photographed evidence, verified logs, witness statements, at digital image na certified. Ang mga salitang iyon ay hindi palabas. Ito ay pang-araw-araw na pag-iingat. Tandaan mo yan. Ang plano ay hindi simpleng paglusot at pagkuha. Ito ay serye ng malilidat na operasyon na may mataas na kawastuhan. Isang gabi, sila ay pumasok sa isang napapanahong warehouse sa tabi ng port, hindi upang magwasak, kundi upang kumuha ng imahen. Gumamit sila ng tamang approach, isang legalistic appeal para sa audit na kahalintulad ng WIM at isang synchronized entry ng may pirma ni Marco bilang dating guard na nagkukunwaring nagpapasok ng maintenance crew. Hindi sila gumamit ng karahasan, hindi rin sila ng hack. Kinuha nila ang litrato ng loob ng container, iniguhit ang lokasyon ng kahon na may kakaibang marka, at transcribed ang manifest na may duplicate entries. Kapag nasa safe house na ang mga files, pina-backup nila ang data at gumawa ng forensic hash upang maprotektahan ang integridad ng digital files. Sa kabilang banda, naglatag din sila ng staged leaks, hindi para manira ng tao, kundi para subukin ang reaksyon ng imperyo at makita kung sino ang magtutulak ng pag-iingat. Ginamit ni Ana ang kanyang koneksyon sa isang maliit na online outlet upang maglabas ng anonymous tip, isang larawan ng locket sa tabi ng isang shipping label. Agad na kumalat ang usapan. May mga spekulasyon, may mga denial mula sa opisyal na kampo ni Rogelio. Sila naman, sa likod ng mga mesa, ay patuloy na nag-aayos ng kanilang legal na backstop. Thomas ang nag-file ng mga pag-uusap sa korte para sa supina at inihanda ang unang hakbang para sa asset freeze kung sakali. Tandaan mo yan. Ang tensyon ay tumataas. Ang imperyo ni Rogelio ay hindi nagpapayag ng tahimik. May mga panahon ng pagbabanta, mga korte na sinusulatan ng ceaseless letters mula sa mga abogado ng ANEDA, mga empleyado na pinapakita ng offer ng malaking halaga para sa pag-amin o pagbabago ng pahayag. May lahatan ng pagdahas sa anyo ng reputational warfare. Kaysa pisikal na puwersa, ginamit nila ang pera, impluensya at legal na maneuver. Ang grupo ni Mara sa kabilang dako ay kailangang magtrabaho ng mas malinis kaysa sa kanila, mas matalino kaysa sa dati nilang kalaban. Sa Intramuros, sa isang maliit na restaurant na may mga kahoy na sahig at maliliit na lampara, nangyari ang isang mahalagang pagpupulong. Doon nagtagpo sina Ana at Thomas at Captain Reyes. Ang mga salita ay payak, mapanluto at puno ng estratehiya. Si Ana ay nagdala ng draft headline, statement ready at aligned sa ethical reporting. Alleged irregular shipments linked to Almeda Shipping, possible shell companies. Thomas naman ay naglatag ng lisensya, possible injunction to freeze assets pending further investigation. Subpoena for the shipping manifests, witness protection mechanisms for those involved. Captain Reyes ay may listahan ng mga container na dapat i-flag. Ang mga salitang iyon ay hindi basta gumagapang. Sila ay nagbubuo ng isang legal na balangkas. Tandaan mo iyan. Habang lumalawak ang kaso, pumapasok din ang mga realidad ng trade-offs. May mga tawag na pumapasok sa telepono ng grupo, mga tawag na may alok ng kapayapaan kung mananatili silang manahimik, at mga tawag na may banta. Minsan may mga kasunduan, ilang witness ang inaalok ng immunity kung magbibigay ng testimony. May mga pagkakataong kailangan nilang piliin ang kaligtasan ng isang testigo kaysa mahabang pag-uusig. Hindi ito simpleng laban ng tama laban sa mali. Ito ay masalimot.
Ang katotohanan ay mabigat na sandata, ngulit hindi ito epektibo kung hindi sinusuportahan ng tamang proteksyon. Tandaan mo iyan. Ang Presting ay naayos sa loob ng 3 buwan. Isang boutique hotel sa Makati, maliit, sopistikado, may malaking ballroom na may projector at madilim na kortina, ang pinili nilang lugar. Ang guest list ay maingat na inilihim. Ana ang nag-ayos ng coverage, may mga photographers na nagtago sa likod ng mga estatuyong mesa. Thomas ang may hawak ng legal counsel sa gilid, si Vito ang nakabantay sa likod, at si Marco ay may hawak ng mga listahan ng mga duty schedule. Nasa loob ng 5 minuto ang oras kung kailan nila ilalahad ang ebidensya sa publiko at sa mga piling media outlets. May simulator ng press release na ipinaskil sa likod, mga eksaktong salita na sumasalamin sa mga dokumento na kanilang ilalahad. Nang magsimula ang projection, lumutang ang maliliit na bagay na noon ay pinanakawan ng katahimikan. Ang ledger entries, mga sums and transfers, ay ipinakita sa puting screen na may highlight ng mga suspicious patterns. May audio playback ng isang pag-uusap, hindi nilalabag ang batas ng pag-record, ang mga tala ay muling inulit ng may pahintulot ng mga involved witnesses na nagpapakita ng mga alitang nagpapalitan tungkol sa urgent patching ng ilang padala. Ang mga larawan ng duplicate passport ay pinakita ng malinaw. Ang audience ay naghinahon, may mga tanong na lumutang sa hangin. Tandaan mo yan. Sa gitna ng projection, dumako ang kamera sa mga mukha sa unang hanay. Mga mukha ng pamilya Aneda, mga tagapayo, at sa isang banda, si Liza. Hindi siya tila maganda ang pakiramdam. May gumapang na pulso ng pag-uurong sa kanyang mga mata. Nabura ang kanyang smile. Sa loob ng ballroom, may sandaling parang huminto ang oras. Ang mga talahanayan ay nanlumo, ang mga kandila ay tila mas mamula. Sa isang hindi inaasahang sandali, si Liza ay bumagsak sa tuhod. Hindi dramatikong pag-iiyak, kundi isang pag-urong na puno ng bigat. Iniabot niya ang palad niya at tinapik ang sahig. Ang sahig na malamig, makintab, malalim ang pagkakakintal sa kahoy. Para sa 1 o 2 segundo, siya ay naging maliliit na naglalaglag ng isang lihim sa ibabaw ng sahig. At sa isang boses, mahina, halos parang dumidikit sa dingding, umalingaw-ngaw ang kanyang linya. Hindi ko alam ang buong lawak nito. Nagtiwala ako. Hindi ito kumukumpisal ng isang detalye na magkakaroon ng kriminal na klasifikasyon. Ito ay isang pag-angkin ng pagkasipayan ng loob, isang tako ng pagsisi, isang pag-amin ng kawalan ng kaalaman sa lawak ng nangyari. Ang kwentong iyon ay umabot sa puso ng balita. Ang imahe ng isang babae na nakabasag ng katahimikan sa pamamagitan ng paglagay ng kamay sa malalim na sahig. Parang ang sahig mismo ang nakinig at tumibok pabalik. Ang eksenang iyon ay hindi pagsisiwalat ng bagong ebidensya ng kriminal na gawa ni Liza, kundi isang dramatikong beat na nagpatindi ng presyon sa pamilya Aneda. Ang mga ilaw ay nagningning sa kanyang kristal na baso na mahina nang nakahawak sa kanya. Ang pulang alak ay hindi na mukhang masarap. Ito ay naging isang simbolo ng iba pang mga lihim na nalulunok. Tandaan mo yan. Ang room reaction ay magkakaiba. May nagbawas ng paghihinga. May ilang tumayo upang umiwas. Si Rogelio ay napapikit ng sandali. Ang mga palad niya ay kumikipit sa braso ng sofa. Hindi ito naging immediate confession ng mga maling gawain, ngunit ang presyon ay nagbago. Ang public eyes ay tumutok ng mas migat kaysa dati. Ang dahilan, ang dokumental na ebidensya ay nasa harap at ang emosyonal na beat ay nagpadalas ng katanunan kung ano ang alam ni Liza at kung ano ang hindi. Tandaan mo yan. Pagkatapos ng revelasyon, sumunod ang mga legal na hakbang. Hindi mga magic na nakakapaglagay ng lahat sa presinto, kundi mga arranged legal processes na dahan-dahang naglalapit ng hustisya. Thomas ay nag-file ng petisyon para sa preliminary injunction jaban sa mga assets ni Rogelio, batay sa mga inilatag nilang dokumento. Ang korte ay nag-issue ng freezing order bilang interim measure. Hindi ito automatic na guilty verdict, kundi isang paraan upang maprotektahan ang posibilidad ng restitution at masigurong hindi mawawala ang mga potential assets habang isinasagawa ang further examination. May mga supina na ipinadala sa mga nakalistang kumpanya at ang ilang opisyal mula sa customs ay nagbigay ng coordinated testimonies. May raids na isinagawa sa mga warehouse, may mga korte na inihain upang ilahad ang mga ledgers at manifests. Ang digital forensics ay nagpakita ng timeline ng duplication ng manifest. Ang mga bank logs ay numerical nang inihayag.
ngunit hindi lahat ay pantay. Ilang testigo ang pumayag na makipag-ugnayat sa prosecution sa ilalim ng kondisyong proteksyon. May mga tawag ng negosasyon, immunity exchange, plea deals, mga instrumento sa loob ng proseso na nagbibigay daan sa korte para sa mas mabilis na resolusyon ng mga kaso, ngunit kasama rin ang mga kompromiso. Ang hustisya ay hindi isang tuwid na landas. Ito ay krusada na kailangang ikahon sa batas, sa ebidensya at sa praktikal na seguridad ng mga taong may hawak ng katotohanan. Tandaan mo iyan. Sa mga susunod na buwan, may mga resulta. Ilang kumpanya ang na-freeze ang assets, ilan ang nasuspend ang operasyon at inireport ang anomalya. May mga hindi agad na naaresto, may mga aso na pinaproseso pa. Ang mga headlines ay nagko-cover ng mga pagdinig at mga testamento. Ang ledger ay naging pangunahing patunay. Ang locket ay na-archive sa isang public exhibit para ipakita ang effect ng maliit na bagay sa pag-igting ng kapangyarihan. Ang mga whistleblowers ay inilagay sa witness protection. Ilan ang inilipat sa ibang bansa upang mapangalagaan. Mara, na hindi naghahanap ng parangal, ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mga biktima na napalaya mula sa anino ng imperyo. Tandaan mo iyan. Ang personal na buhay ni Mara ay hindi na natiling hindi naapektuhan. Nagkaroon siya ng mga gabi ng pangungulila, mga sandaling ang lamig ng gate, ang metal na hawakan niya sa pasukan ng maliit na apartamento sa labas ng syudad ay nagpaalala sa kanya ng mga petsa at ng mga taong hindi na niya kakain sa mesa. Ngunit kasabay ng pagod ay may panibagong simula. Nagtatang siya ng isang maliit na NGO na tumutok sa mga biktima ng illicit aid at sa pagbibigay ng legal aid sa mga whistleblowers. Ang locket na dati niyang bitbit ay hindi na lamang alahas. Ito ay memorabilia ng isang proseso, isang paalala ng simula at ng hangarin na hindi magpadala sa pahirap. Sa isang simbahan sa probinsya, nagkaroon siya ng maliit na pagtitipon kasama ang mga dating kababata at doon ay binigas nila ang simpleng katahimikan ng pag-asa, isang salusalo sa ilalim ng mga puno, may pulang alak na hindi na ginagamit para sa paghihiganti, kundi para sa pag-aalala at pag-asa. Tandaan mo iyan. Ang kaso ay nagtulak din ng mga reforma dahil sa coordinated pressure mula sa media, ng evidence-driven prosecution at sa political pressure mula sa constituents. May mga bagong panukala na inihain sa customs at audit protocols, mas pinatibay na checks para sa manifests, mas malinaw na mga pananagutan para sa mga third-party shippers at mas aktibong pag-audit ng mga suspicious transactions. Hindi lahat ay naayos, hindi lahat ng sistema ay agad na bago, ngunit may paggalaw. Ang maliliit na hakbang na yun ay nagbigay daan sa pagprotekta ng mas maraming tao sa hinaharap. Tandaan mo iyan. May mga sandali ng pagdududa sa grupo. Ang whistleblowing ay may kasamang pag-aalinlangan at panganib. May mga buwan na tila nagsisilang muli ang takot. Ilang testigo ang umatras, ilang dokumento ang nawawala, at ang public sentiment ay nagbago ng kulay ng ilang araw. Ngulit sa unti-unting pagdaan ng panahon, lumitaw ang katatagan. Ang mga tala ay nananatiling naka-archive. Ang mga hash ng digital files ay validated. At ang mga testigo ay nagbibigay ng testimony sa korte. Ang buong proseso ay hindi mabilis. Ito ay malumanay, mabagal, at masalimuot. Tandaan mo iyan. Sa courtroom, may mga eksenang puno ng teknikalidad ngunit makabuluhan. Raul, sa sandaling ito, ay tumayo at inilarawan ang mga anomalya sa accounting. Paano merong double entry na hindi tumutugma sa physical deliveries? Paano ang ilang nagngangalang kumpanya ay ginagamitan bilang front upang palipasin ang pera? Ipinakita niya ang mga slides, simpleng graphs, highlights ng mga outflow at inflow. Thomas ay nagtanong ng maayos at maingat, at ang judge ay nakinig. Ito ay hindi palabas ng matinding drama. Ito ay seryosong leksyon sa kung paano ang mismong wika ng negosyo ay maaaring magtago ng mali. Tandaan mo iyan. Sa kabilang banda, may sandaling napansin ni Mara ang isang kaugnay na epekto. Ang mga personal na buhay ng mga taong kasama niya ay nagbago. Si Vito ay umuwi sa kanyang hardin, mas tahimik, ngunit mas marunong sa pagtatanim ng bagong uri ng halaman na siyang idinidisenyo bilang therapeutic para sa mga biktima. Si Ana ay patuloy na nagsusulat, mga features na hindi sensational, ngunit factual, at nililipat ang perspektibo ng media mula sa tabloid patungo sa tunay na investigative reporting. Si Marco ay nag-volunteer sa Community Watch upang turuan ang iba ng mga paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa pag-impluensya ng malalaking puwersa. Tandaan mo iyan. Minsan, sa isang malilim na gabi, nagtagpo ang grupo sa rooftop ng isang maliit na building sa Pasig. Ang lungsod ay may mga ilaw na parang bituin sa lupa. May daladalang red wine si Mara.
Hindi bilang isang simbolo ng tagumpay, kundi bilang pag-aalala sa maraming basong nabunot sa loob ng mansyon at bumagsak sa kasinungalingan. Hindi tayo naghari para maghiganti, sabi niya habang siya'y nagbubukas ng bote. Para tayong maglagay ng ilaw sa isang madilim na sulok. Umupo sila, nagngingiti ng maliit at puno ng pagod. Ang gate ng rooftop ay malamig, metal at may tunog ng hangin. Ang tunog ng katiyakan, na bagal may panganib, may katapangan. Tandaan mo iyan. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa courtroom. May mga usapin na napupunta sa political arena. May mga kompensasyon na nakasalalay sa judgment. At may iba na nagtatapos sa private settlements. Ngunit ang tunay na epekto ay mas malalim. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong, ang mga inspeksyon ay naging mas matibay, at ang mga whistleblowers ay hindi na lamang nakatago sa dilim. Ang locket ay na-donate sa isang public archive bilang simbol ng maliit na bagay na nagising sa marami. Ang ledger ay naging sample case sa isang academic symposium tungkol sa corporate transparency. Ang maliit na USB na dala ni Jonas ay naging bahagi ng isang forensic exhibit na ginamit para turuan ang mga estudyante ng cyber forensics. Hindi para turuan kung paano gumawa ng masama, kundi para malaman kung paano umiwas. Si Liza ay nanatiling isang komplikadong figura sa kwentong ito. Hindi lubusang kaaway, hindi simpleng biktima. Ang kanyang pahayag sa sahig ay gumawa ng ripples. May mga tao na naniwala sa kanyang sinseridad. May mga tao na nagtanong kung panahon na ba para siya ay maging testigo o manahimik. Sa legal na konteksto, ang kanyang role ay laging inilarawan bilang allegedly involved hanggang sa may malinaw na ebidensya o testimony. Ang objective ng grupo ay hindi maghusga sa publiko. Ang objective nila ay maglatag ng fakta at hayaang ang korte at ang proseso ang magbigay ng hatol. Tandaan mo yan. Sa huling mga bahagi ng kwento, may mga aksyon. Unang-una, ang katotohanan ay mabigat at makapangyarihan, hindi dahil ito ang pinakamabilis na sandata, kundi dahil sa kakayahan nitong pukawin ang kolektibong aksyon. Pangalawa, ang kolektibong aksyon. Journalists, whistleblowers, lawyers, insiders ay makapangyarihan kapag magkakasama. Panghuli, ang maliit na bagay, isang locket, isang ledger, isang passport, isang USB, ay maaaring magsimula ng pagbabago kung ito ay nahandle ng maingat at may dedikasyon. Ang epilogue ay hindi simpleng tagumpay. Ito ay isang bagong simula. Mara, na naglakad sa isang bagong hardin na kanyang tinanim sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod, ay nagbukas ng bote ng pulang alak at nagtoast kasama ang mga taong naging bahagi ng paglaya. Hindi ito selebrasyon ng katapusan. Ito ay selebrasyon ng pagpapatuloy. Ang gate na pumipigil sa kanilang munting opisina ay gawa sa cold metal, matibay, ngunit nakalagay na may bitak na simbol ng pagdaan. Ang locket ay nakalagay sa isang maliit na kahon sa lugar ng archive. May caption na nagsasabing, isang paalala ng paninindigan. Habang natatanaw ni Mara ang mga halaman, nahaplos niya ang lupa at tumaan ang amoy ng soil sa hangin. Ito ay parehong nakakapahinga at nag-uudyok. Tandaan mo yan. Hindi lahat ay nagwawakas ng perpekto. May ilan pa ring mga kaso na nagpapatuloy, mga hearing, mga apela, mga diskusyon sa panukalang batas. Ngunit ang momentum ay hindi na may ibabalik. May mga maliit na pag-aayos sa customs protocol, may mas maraming eyes sa mga manifests, may mga estudyante na nag-aaral kung paano protektahan ang kanilang mga sarili bilang kinabukasan ng investigative workforce. Ang mga taong minsang nanahimik ay naging boses. Sa huling eksena, bumalik ang imahe ng mansyon. Ngulit iba na ang ilaw. Ang kristal ay hindi na kumikislap sa eksklusibong salusalo. Ang pulang alak ay hindi na simbolo ng panlilinlang, kundi paalala. Ang sahig na malalim na siyang pinindot ni Liza sa ballroom ay may marka pa rin, hindi sa literal na paraan, ngunit sa kolektibong memorya ng mga taong naroon. Si Mara ay naglalakad papasok sa hardin ng kanyang ensyon, hawak ang locket sa palad niya. Ang mga halaman ay nanginginig sa simoy ng hangin, at ang gate ay malamig na metal na bumabanggit sa bawat pag-ikot. May isang taong nag-aabot ng tasa ng kape. May ibang naglalakad papunta sa opisina na may hawak na mga dokumento para sa panibagong case. Ang buhay ay nagpapatuloy, at ang mga maliit na bagay ay patuloy na naghahatid ng malaking pagbabago. Kung naantig ka sa kwento, i-share ang kwento. Maraming katotohanan pa ang naghihintay. Tandaan mo iyan.